tayo. Ang layo pala nito, no, Divina? Parang wala na tayong nadaan ng bahay sa huling 30 minutes ng biyahe. Oo, medyo liblib na nga dito. Ganito talaga ang lugar na to kahit noon pa man. Kahit ng mga bata pa tayo. Pero ayos lang naman ah. Tingnan mo naman ang laki na ng bahay parang yung mga mansyon na ginagamit sa pelikula, yun Ang ganda nga, pero ewan ko, parang nang tahimik masyado. Walang aso, walang tao, walang kapitbahay, wala man ng ingay. Relax ka lang, Jenica. Ganyan talaga sa probinsya. Masasanay ka rin. Hindi lang tahimik eh. Parang ang bigat ng pakiramdam pagbaba ko pa lang ng sasakyan. Napansin ko na. Baka dahil pagod lang tayo sa biyahe, Dana. Ilang oras din mula sa Manila hanggang dito. Uy, Divina, sigurado ka bang okay pa to? I mean, matagal nang walang nakatira dito, di ba? Oo, pero pinapamaintain naman to. May pumupunta rito para maglinis kahit papano. Sus, kung may naglilinis, sana iniwanan din tayo ng pagkain. Panggulites na ako eh. Ikaw talaga, Obet. Pagkain agad iniisip mo. Ako nga, iniisip ko kung may signal ba dito eh. Check ko. Wala. Kahit isang bar. Wala. Wala akong masagap na signal. Panis. Ay, wow! So, officially, wala tayong contact sa labas. Ang saya pala dito. Hindi naman tayo nagpunta rito para mag-cellphone. Vacation to. Tama. Enjoy lang tayo. Correct. Divina, kailan huling may tumira dito? Dana, yung tito ko. Siya lang ang mag-isa na nakatira dito. Pero matagal na rin siyang wala eh. Anong ibig mong sabihin na wala? Lumipat ba siya? Hindi. Dito siya namatay. Sa Huh? loob ng bahay. Bakit? Uy! Ano? Ang ganda na opening mo Parang gusto ko nang bumalik sa kotse Hindi ka matatakotin, di ba, Obet? Ikaw pa talagang nagsabi nun? Sige na. Nandito na tayo. Pumasok na tayo sa loob. Oo. Mas okay rin na ma-check na natin agad yung loob ng bahay bago dumilim. Hindi ko alam kung ako lang ha. Pero parang may nakatingin sa atin habang nandito tayo sa harap ng bahay. Pumasok na tayo. Mas okay na nasa loob tayo kaysa dito lang tayo sa labas nag-uusap, no? Ang laki pala talaga sa loob, Divina. Hindi ko akalain na ganito kalawak. Parang ang daming pwedeng puntahan. Oo nga, Jenica. Pero napansin nyo, kahit ang laki nito, parang wala namang maingay. Tahimik pa rin kahit gumagalaw tayo. Mika, Jenica, dito yung sala. Dito raw madalas tumambay dati si Tito. Di ko lang maalala kung ganito na ba ang itsura nito noon. Divina, medyo preserve pa ha. Yung mga gamit mukhang hindi basta napabayaan. Sabi mo nga, may nagme-maintain nitong bahay. Oo nga, Gerald. Pero weird lang Ang linis Parang hindi ginamit. Parang nakadisplay lang lahat Napansin niyo yung amoy? Hindi mabaho kahit parang luma at matagal nang nakasara ang pinaglagyan. Syempre, natural lang yan. Matagal na nga walang nakatira, di ba? Masasanay din tayo mamaya. Divina, ilan ba lahat ang kwarto dito? Hindi ko sure ang saktong bilang eh. May mga kwarto sa taas tapos may isa pang wing sa dulo. Hindi ko pa napupuntahan yun eh. Hindi mo pa napupuntahan? Kahit ikaw na may-ari nitong bahay? Hindi pa. Lagi kasing sarado dati. Tsaka, bihira naman akong pumunta dito. Check natin mamaya. Mas okay na alam natin kung anong lugar yung mga nandito sa loob ng bahay. Para alam din natin kung saan hindi pa pupunta pag gabi na. Tumigil ka na nga, Obet. Hindi nakakatulong yung sinasabi mo. Guys, may napansin ba kayo? Parang may part ng bahay na to na malamig kaysa dito. Dana, saan banda? Kanina pagpasok ko sa may hallway, biglang nalamig ang pakiramdam ko. Hindi yung lamig na normal ng hangin, Baka dahil sa bintana, may mga bahagi talaga ang bahay na mas bukas sa hangin. Pero yung kurtina doon, hindi naman gumagalaw. Subukan nating buksan yung ibang bintana para pumasok yung hangin. Baka mas gumaan ang pakiramdam natin. Oo, kasi ang sigip sa dibdib kahit malaki yung space. Basta, ang weird. Sige, mag-ikot muna tayo para masanay tayo sa loob. Ang dami yung arte. Pwede na kayong bumiyahe pa uwi kung ayaw nyo rito. Ito naman, nagtampo agad. Dito na lang tayo maglagay ng mga gamit. Mukhang ito na yung pinakamaayos sa parte ng bahay. Oh, okay na to. Malapit sa sala. Madali tayong magkita-kita kung may kailangan.
Ilalapag ko muna tong bag ko dito sa upuan. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng tubig sa sasakyan. Samahan na kita. Madilim sa labas. Mas okay na dalawa tayo. Habang wala sila, check ko lang yung kusina. Baka may mahanap akong pwedeng lutuin. Ha? Sama ko. Sige, tara. Uy, Efren, napansin mo ba? Parang ang bilis mag-iba ng pakiramdam ko dito sa bahay habang gumagalaw tayo. Paano mo nasabi, Mika? Kanina sa salas, okay pa eh. Pero ngayon dito parang mas mabigat ang pakiramdam ko. Ewan, hindi ko ma-explain. Teka, iniwan ba nilang bukas yung pinto kanina? Ba, ewan ko. Hindi ko napansin. Lumangit-ngit kasi yung pinto. Guys, may ilaw pa dito sa kusina. Gumagana pa yung switch. Oo, pero parang ang hina. Kumukurot-kurot lang, oh. Ay, nakita mo yun? Oo, Mika. Pero baka may problema lang sa kuryente. O ayan, umayos na ang ilaw. Bakit parang ang tahimik nyo? Uy, may nangyari ba? Oo nga, bakit nakatayo lang kayo dyan? Yung pinto sa kabila, kusang bumukas. Sigurado ba kayo? Baka naiwan lang na hindi nakasara ng maayos. Anong meron? Teka, narinig niyo ba yun? Galing sa itaas ang yabag na yun ah. Divina, may tao ba doon? May ibang susi ba tong bahay? Wala dapat. Tayo lang ang nandito, di ba? Kung may tao man, kailangan nating malaman kung sino. Sandali lang, ayokong umakyat. Jenica, kung hindi pwede, hindi pwedeng hindi natin i-check. Mas nakakatakot kung hindi natin alam kung ano yun. Sige, sama-sama tayo. Sige. Walang maiwan dito. Dahan-dahan lang. Ang dilim dito sa taas, parang mas malamig kaysa sa ibaba. Nasa likod nyo lang ako. Huwag kayong maghihiwa-hiwalay. Dito yung hallway. May mga kwarto sa magkabilang side. Di ko pa talaga napapasok lahat to eh. Sandali. Kanina, dito galing yung tunog ng yabag, di ba? Oo, dito mismo. Pero ngayon, parang wala na. Baka naman tayo-tayo lang din yung narinig natin kanina. Nag-e-echo lang. Hindi echo yun, Obet. Iba yung tunog. Malinaw na may naglakad. Teka, tumahimik kayo sandali. Narinig niyo yun? May umiiyak. Saan galing, Jenica? Hindi ko sure eh. Parang sa dulo ng hallway. Walang bata dito. Sigurado tayo doon. Hindi yan normal, kanina ko pa sinasabi. May mali talaga dito sa loob. Baka may kapitbahay na may bata tapos naririnig lang natin. Yun lang yun. Obet, wala ngang bahay sa paligid. Kanina pa tayo nag-uusap tungkol doon. Hindi wala. Hindi yan galing sa labas. Nasa loob yan. Sige, i-check natin. Dahan-dahan lang tayo. Yung pinto na to, nakasara. Dito ba galing? Oo, parang dito mismo. Bubuksan ko. Wala. Ano ba? Walang tao. Pero malinaw na may narinig tayo kanina. Baka tumigil na nung binuksan natin. Walang kahit anong gamit ng bata dito. Walang dahilan para may umiyak. Hindi ako nag-iimbento. Narinig ko talaga yon. Ang lapit pa nga. Naniniwala ako sa'yo, Jenica. Hindi rin normal yung nangyayari simula kanina. Teka, may nagsara ba ng pinto? Hindi ako gumalaw dito. Nasa likod natin yun. Parang may gumagalaw ulit. Tara na muna sa ibaba. Ayoko muna magtagal dito sa itaas. Buti na lang nakababa na tayo. Hindi ako komportable sa taas, lalo na dun sa hallway. Ako rin, hanggang ngayon parang naririnig ko pa rin yung iyak kahit wala na. Umupo muna tayo. Kailangan natin mag-isip kung ano na yung next na gagawin natin. Hindi tayo pwedeng magpanik agad. Lalo lang tayong hindi makakapag-isip ng maayos eh. So ano nang gagawin natin ngayon? Magpapanggap na lang na normal lahat? May hindi ko rin alam. Pero ayoko rin umalis agad nang hindi naiintindihan kung anong meron dito. Divina, bahay mo to. Pero sana isipin din natin kung safe pa ba tayo dito. Napansin nyo ba yung orasan? Parang mas malakas ang tunog ngayon. Oo nga, kanina hindi naman ganyan yan eh. Anong oras na ba? Malapit na mag alas 12. 11:59 na sa relo ko. Lo, Teka, bakit tumigil?
Hindi lang isa. Lahat ng orasan dito tumigil. Lo! Hindi normal to. Wala namang dahilan para sabay-sabay huminto ang mga orasan. Nararamdaman niyo ba? Parang mas bumigat yung hangin. Oo, biglang parang ang hirap huminga. Guys! Yung ilaw mo! Stay calm. Huwag kayong gagalaw muna. Hindi ako mapakali. Parang may nakatingin sa atin. Walang gagalaw. Dito lang tayo, magkakasama. May naglalakad na naman sa taas. Malinaw na may naglalakad sa taas. Lo! Pero wala namang tao, di ba? Oo! Galing na tayo doon kanina. Hindi na daw basta-basta ingay lang. May gumagalaw talaga sa bahay. Ay, narinig niyo yun? Oo. Galing sa hallway, sa ibaba. Hindi na ako komportable dito, pre. Kailangan na natin umalis bukas sa umaga. Bukas, oo. Oo! Pero ngayon, manatili muna tayo rito. Ha? Siguraduhin na magkakasama tayo. Walang hihiwalay kahit anong marinig natin. Ha? Ang aga kong nagising. Hindi na ako nakatulog ulit pagkatapos ng nangyari kagabi. Pareho tayo. Parang konting tunog lang nagigising ako. Hindi ako mapakali. Ako rin. Sinusubukan kong bantayan yung oras. Hindi na consistent. Iba-iba ang mga oras sa wall clock sa oras at sa relo ko. Alam nyo, baka napagod lang tayo kahapon. Mahaba yung biyahe, tapos unfamiliar yung lugar. Baka nag-overreact lang tayo. Hindi to overacting. Kahit ngayon, iba pa rin ang pakiramdam ko. Parang may mali pa rin dito sa loob ng bahay. Umaga na. Maliwanag na. Wala namang kakaiba kung tutusin. Hindi rin ako sigurado. Kagabi, hindi ko maipaliwanag yung nangyari. Hindi ganun ang naaalala ko sa bahay na to. Divina, may nakausap ka ba tungkol dito bago tayo pumunta? Kahit sino na pwedeng magbigay ng info. Wala. Hindi ko rin naman inaasahan na may ganito sa bahay na to. Teka, bakit ayaw gumana ng ilaw dito sa sala? Kagabi gumagana pa to I-check ko yung ibang switch. Sandali lang. Sige. Wala. Parang nawala ng kuryente sa part na to. Pero yung sa kusina gumagana kanina. Nakapagtimpla pa ako ng kape. So, hindi buong bahay. O di mas lalang weird. Guys, kanina pa ako may napapansin sa may salamin. Ha? Ano yung Dana? Yung reflection natin, Lo? parang may delay. Hindi sabay sa galaw natin, Anong ibig mong sabihin? Kanina gumalaw ako. Tapos parang may konting second bago gumalaw yung nasa salamin. Lo? Napansin ko rin yan kanina. Akala ko ako lang. Okay, wait. Dumadami na to Kuryente, orasan, salamin. Ano bang nangyayari dito? Oo nga. I-check natin yung buong bahay habang maliwanag pa. Kumuha tayo ng idea kung ano talaga yung nangyayari. Tama. Pwede bang sama-sama na lang ulit tayo? Mas okay na nakikita ko kayong lahat. Sige, sama-sama na lang muna. Mas safe kung ganun. Kanina pa nga tayo sama-sama eh. Guys! Nararamdaman ko parang may nakatingin sa atin habang naglalakad tayo. Baka imagination mo lang ya, Oben. nga. Friend, ramdam ko rin yan. Kagabi pa, hindi maalis sa isip ko yung mga yabag at pag-iyak. Ngayon naman, parang may sumusunod sa atin. Oo, so ano gagawin natin? Mag-iikot pa rin ba tayo dito sa bahay? Ha? Oo. Kailangan nating i-check yung mga ibang kwarto sa itaas. Kailangan malaman natin kung anong meron sa bahay na to. Tingnan nyo to. Ang daming mga lumang dokumento at retrato na parang nakalimutan na ng panahon. Oo nga. Itong study room ng tito ko. Mga gamit niya to. Mga lumang album. Baka dito rin siya madalas mag-iwan ng notes. Oo nga. Tingnan niyo mga retrato. May mga tao na parang kamukha natin. Pero ibang panahon nila. Hindi lang yun. Parang may mga pose sila na pamilyar. Parang nagtatangkang kopyahin ng grupo natin. Sandali, anong ibig mong sabihin may tumira na dito sa bahay na parang tayo? Oo nga. Paano mangyayari yun? Ang tito ko lang ang alam kong tumira dito eh. Bahay niya to eh.
Pero paano mo ipapaliwanag ang mga litratong yan? Tama. Bakit hawig sa atin ang mga taong nasa larawang yan? Ay, ako hindi ko rin alam. Pero base sa nakasulat sa dokumentong hawak ko, may mga taong tumira dito na bigla na lang nawala at hindi na nakita pa. Ano? Saan sila napunta? Walang nakasulat dito eh. Parang lalo tuloy akong natakot manatili sa bahay na to. Sandali lang. Bakit parang iba na ang hallway? Kanina, dito ang daan palabas pero ngayon parang nagbago. Oo nga, Divina. Sinubukan ko rin hanapin yung pinto papunta sa labas pero wala na. Parang pinaglalaruan tayo ng bahay na to ah. Hindi ko na maintindihan yung mga nangyayari ah. Baka may ibang exit. Tingnan natin sa kabila. Sige. Check natin. Hindi na ako komportable. Lahat ng daan na sinusubukan natin. Nagtatapos lang sa pader o nakasarang pinto. Relax lang. Baka na-confuse lang tayo. Matagal din tayong nag-ikot sa loob. Teka, narinig niyo ba yun? Alin? Parang may sumusunod talaga sa atin. Ba? Kailangan nating manatiling kalmado. Kung magpapanik tayo, lalong hindi natin malalaman ang daan papalabas. Ayun! May bukas na pinto sa bandang unahan. Oo nga. Bilisan niyo! Makakalabas na tayo! Sa wakas, nakalabas din tayo. Bumalik na tayo sa ibaba. Nagugutom na ako eh. Maghanda na tayo ng makakain. Divina, nasan si Obit? Nawawala si Obit. Ha? Hindi ba siya nakalabas ng kwarto? Teka lang, dyan lang kayo. Babalik ako sa kwarto. Titingnan ko kung nandun siya. Mag-iingat ka, Efren. Ay, ano ba naman tong si Obet? Bigla-bigla na lang nawawala. Wala si Obit sa kwarto. Saan siya nagpunta? Hindi ko alam. Magkakasama naman tayo sa loob ng kwarto kanina. Paano nangyaring bigla na lang siyang nawala paglabas natin? Nakakatakot na talaga sa bahay na to. Bakit kasi hindi na lang tayo umalis dito at bumalik na lang sa Maynila? Lalo tayong hindi pwedeng umalis ngayon. Paano tayo aalis kung ganitong wala si Obet? Nasaan na kaya si Obet? Hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Nakatapos na tayong mag-lunch, wala pa rin siya. Hindi kaya umalis na siya ng tuluyan dahil sa takot? Efren, paano siya makakaalis? Di ba nga, paglabas natin ng kwarto sa itaas, wala nga siya. Ewan ko, Dana. Ewan ko. Naguguluhan na rin ako. Sana umalis na lang tayo agad dito kaninang umaga. Ba't ba kasi nag-ikot-ikot pa tayo para maghanap ng kung ano-ano sa mga kwarto? Ngayon, hindi na tayo makakaalis agad dahil nawawala ang isang kasama natin. Pasensya na kayo. Sana pala hindi ko na kayo niyaya para pumunta rito. Kasalanan ko kung bakit nangyayari sa atin to. Hindi naman kita sinisisi, Divina. Hindi mo naman alam na ganito ang mangyayari. Tama, wala namang naninisi sa'yo, Divina. Di mo naman kami pinilit na sumama sa'yo rito eh. Kahit na, responsibilidad ko kayo dahil nandito kayo sa bahay na minana ko. Obet? Obet, saan ka nang galing? Buti bumalik ka na. Obet! Pinakaba mo kasi kami ng sobra. Kanina ka pa namin hinahanap, no? Kumain ka na ba, Obet? Baka gutom ka na. Obet, sumagot ka naman. Ano bang nangyayari sa'yo? Diyos ko, anong nangyari kay Obet? Bakit hindi siya sumasagot? Bakit hindi siya nagsasalita? Ano kaya nangyayari kay Obet? Nawala siya at nang bumalik, ibang-iba na siya. Tahimik na siya at hindi nagsasalita. Baka kailangan natin siyang dalhin sa Dr. Divina. Malakas ang kutob ko na paglaruan siya ng masamang espiritu. Hindi naman siya basta na lang magkakaganyan. Uy, Obet, pinaprank mo lang ba kami? Hindi ako naniniwala sa mga espiritu. Mas naniniwala akong pinasasakay lang tayo nitong si Obet eh. Tingin ko hindi nagbibiro si Obet. Sang-ayon ako kay Efren. Pero ano nga bang nangyari kay Obet? Ano? Obet, magsalita ka naman.
Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. Huy, Obet! Wala nangyari sa akin. Ako pa rin to. Obet, ba't ganyan ang boses mo? Parang hindi ikaw si Obet ah. Kayo sa akin, naririndi na ako sa inyo, naririndi na ako sa inyong lahat. Diyos ko, hindi na siya si Obet. Sigurado ako, hindi nga yan si Obet. Anong gagawin natin? Paano natin ibabalik si Obet sa dating siya? Ano ba kasi itong nangyayari sa atin? Bakit biglang nagkaganyan si Obet? Iba ang kutob ko sa mga nangyayari sa atin. Balikan natin. May mga yabag tayong naririnig. May mga umiiyak. May mga refleksyon natin na sa salamin na hindi tugma sa kilos natin. May pinto ng bahay na nawawala at parang gusto tayong iligaw. Uy, kulong sa bahay na to. At may mga taong nanggaling dito na nawala at hindi na muling nakita pa. Tapos si Obet, nawala at nang bumalik, ibang-iba na. Anong tinutumbok ng sinasabi mo, Dana? Divina, itong bahay mo, hindi lang ito pinamumugaran ng mga multo. May misteryosong puwersa sa bahay na to na pinupura ang presensya ng isang tao. Hindi kita maintindihan, Dana. Jenica, maaring nabura na ang presensya ni Obet. Maaring ang Obet na kasama natin ngayon ay hindi na si Obet. Anong ibig mong sabihin, Dana? Divina, maaring ang Obet na nandito ngayon ay isa ng masamang espiritu. Ano? Tigilan mo na yan, Dana. Tinatakot mo lang sina Divina at Jenica. Hindi ko sila tinatakot. Pinag-isipan ko ang bawat sinabi ko. Ngayon, kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo. Dana, naniniwala ako sa'yo. Kaya dapat na tayong umalis dito. Tumakas na tayo bago pa tayo makuha ng masasamang espiritu. Pero paano tayo makakaalis sa bahay na to? Parang buhay ang bahay na to na gumagawa ng paraan para mawalan tayo ng koneksyon sa labas. Pinabago ng bahay na to ang oras para malito tayo. Magtulungan tayo, Dana. Ayoko na rito. Gusto ko na makaalis sa bahay na to. Sorry na, Dana. Jenica, dahil sa akin nasa panganib lahat ng mga buhay natin. Patawarin niyo ako. Pag-isipan na lang natin kung paano tayo makakatakas. Ang OA nyo naman. Hayun ang pinto oh, papalabas sa bahay. Kung pagtakas lang ang pinoproblema nyo, bukas na bukas ang pinto. Pwede tayong lumabas anumang oras. Divina, nawawala ang mga gamit natin. Lahat ng mga gamit natin. Ano? Nawawala ang mga gamit natin. Paano na tayo ngayon? Mas uunahin pa ba natin ang mga gamit kaysa kaligtasan nating lahat? Aalis na rin naman tayo rito eh. Eh di umalis na nga kayo. O ikaw Gerald, sumama ka na rin sa kanila. Napaka-high blood mo naman, Mika. Ano bang problema mo? O di kayo problema ko. Kung aalis kayo, umalis na kayo ngayon na. Ewan ko sa'yo. Ano? Akala ko ba aalis kayo? Kesa naman nagkakagulo tayong lahat dito. Umalis na ang gustong umalis. O ayan ang pinto. Bukas na bukas para sa mga gustong lumayas at bumalik ng Maynila. Mika, hindi mo ba nakikita? Napakadilim na sa labas. Tingnan mo sa bukas na pinto. Bakit napakadilim na? Hindi ba hapon pa lang? Kakatapos lang natin mananghalian ah. Tumingin kayo sa bintana. Napakaliwanag pa. Bakit pag dyan titingin sa pinto ay kadiliman na nakikita natin? Bakit parang hati ang mundo sa labas? Kalahating madilim at kalahating maliwanag. Ano bang klaseng lugar to, Divina? Bakit parang puro kababalagan ang nandito? Anong oras na sa relo mo, Gerald? 8:00 ng gabi ang nasa relo ko. Bakit ganun? 3:00 pa lang ng hapon sa relo ko. 10:00 naman ang umaga sa relo ko. Magkakaiba ang oras sa mga relo natin. Ano bang gustong mangyari ng bahay na to? Mabaliw tayo sa kakaisip? Hindi na to normal. Parang may naglalaro sa atin. Hindi lang oras ang pinaglalaruan, kundi pati pag-iisip natin. Paano nangyayari yan?
iisa lang dapat ang oras natin. Pare-pareho dapat ang oras natin. Gusto lang ng multo sa bahay na to na maging magkakaiba ang isip natin. Dahil sa iba-iba nating mga oras, pwedeng sabihin ng iba sa atin na matagal nang naririto, habang ang iba naman ay bago pa lang dito. Kung ganon, pwede natin pagdudaan ng isa't isa. Hindi natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo. Oo nga, ang galing mo, Dana. Naisip mo agad yun. Pero bakit kailangang maging magkakaiba ang iniisip natin? Isa lang ang naiisip kong dahilan para magkagulo tayong lahat at mag-away-away katulad na nangyayari ngayon. Nang sa gayon, magtagumpay ang masasamang espiritu na makuha tayong lahat. Umalis kayo rito! Iwanan niyo na ako rito! Ay, Obet! Obet! Tumigil ka, Obet! Mabuti at kumalma na si Obet. Nakakatakot siya kapag bigla na lang siyang sumisigaw. Hindi ganyan ang dating Obet. Dahil hindi nga siya si Obet. Ibang tao na siya. Iba na siya. May gusto sana ako ipagtapat sa inyo. Ipagtapat? Na ano, Efren? Alam ko ang tungkol sa misteryo ng bahay na to. Dati na ako nakapunta rito. Pero isa ako sa mga pinalad na makalabas. Ibig mong bang sabihin, may naiwan dito at hindi na nakalabas pa? Oo, Kung alam mo naman pala na may misteryo ang bahay na to, bakit bumalik ka pa? Bakit sumama ka pang muli sa pagpunta rito? dahil akala ko tapos na ang bangungot na naranasan ko rito dati. Anong nangyari sa mga kasamahan mong naiwan dito? Wala na ako naging balita sa kanila pagkatapos. Parang hindi na sila muling nakita pa. Paano ka nakalabas sa bahay na to? Ituro mo sa amin para lahat tayo makatakas sa mga kababalagang nangyayari dito. Divina! Dana! Efren! Gerald! Si Jenica! Nawawala! Katabi ko lang siya kanina pero bigla na lang siyang nawala sa tabi ko. Malakas ang kutob ko. Mamaya, babalik din si Jenica. Pero katulad na rin siya ni Obet. Tulungan niyo ako. Hanapin natin si Jenica. Kailangan makita natin siya. Saan natin siya hahanapin? Si Obit nga hindi natin nakita nung nawala siya. Pero bumalik naman siya. Hintayin na lang natin na bumalik din si Jenica. Paano kung hindi na siya bumalik? Ha? Bakit naman hindi siya babalik? Ikaw na nga nagsabi, Efren. Ang mga nakasama mo dati dito ay hindi na nakalabas at tuluyan ang nawala. Ayokong mangyari din yun kay Jenica. Divina, kumalma ka lang. Hindi makakatulong kung magpapanik tayo. Kailangan nating mag-isip ng maayos. Sangayon ako kay Efren, Divina. Huwag na nating hanapin si Jenica. Babalik din siya. Asahan na lang natin na pagbalik niya, ibang tao na siya. Hindi na siya ang Jenica na kilala natin. Ano bang sinasabi mo, Dana? Parang tinatanggap mo na agad na may masamang mangyayari sa kanya. Hindi ko tinatanggap. Pinaghahandaan ko lang ng posibleng mangyari. Mas mabuti ng handa kaysa umaasa sa wala, no? Efren, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko kanina. Paano ka nakalabas sa bahay na to nung unang beses na pumunta ka rito? Hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Imposible. Ayaw mo lang sabihin dahil may itinatago ka, Efren. Itinatago? Ano naman ang itatago ko? Matagal nang nangyari yon, kaya posibleng nakalimutan ko na. Efren, kung may alam ka man, pakiusap ko lang. Sabihin mo na. Hindi lang ikaw ang nasa peligro dito. Ikaw ang bahala. Basta kung alam mong makakatulong sa atin, sana sabihin mo na para makalabas tayong lahat dito. Obet, bakit ka umuungol? Anong nangyayari sa'yo? Sinasabi ko na, hindi na siya si Obet. Gerald, iba ang tingin sa'yo ni Obet. Mag-iingat ka. Baka bigla ka na lang niyang sunggaban. Pinapakiramdaman ko nga eh. Baka biglang mangagat. Obet! Lalapit ako sa'yo ha. Huwag mo akong kakagatin ha. Huwag kang mananakit. Mika, huwag na.
Hayaan na lang natin siyang umungol. Baka nagugutom lang. Hindi pa siya kumakain simula kaninang umaga. Oo nga pala. Obet, nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Divina, huwag mo lalapitan si Obet. Baka mapahamak ka. Obet! Obet! Oh, Obet! Obet! Ayun na nga ang sinasabi ko eh! Bitawan mo ako, Obet! Bitawan mo ako! Obet, ano ba bitawan mo sa Divina? Obed, bitaw mo si Divina! Halika rito! Ako ang harapin mo! Gerald! Obet, tumigil ka na! Tumigil ka na! Aray ko! Ano ba, Obet? Kinanggat mo ako sa braso! Ang daming dugo! Ika! Tumakbo si Obet sa hagdanan! Papunta siya sa itaas ng bahay! Susundan ko siya! Ayun! Pumasok si Obet sa kwarto! Pero, bakit nagkaroon ng kwarto doon? Wala namang kwarto doon kahapon o kahit kaninang umaga. Saan galing ang kwartong yun? Oh, puno talaga ng misteryong bahay na to. Araw-araw, hindi na uubusan ang kababalikan dito. Halika kayo! Puntahan natin si Obed! Diyos ko! Sumumpa si Obet sa bintana! Baka tumalon siya! Obet! Bumaba ka riyan, Obet! Bumaba ka sabi dyan! Obed! Obet! Huwag! Huwag! Tumalon si Obet! Wala ang katawan ni Obed sa ibaba ng bahay. Saan napunta yun? Imposibleng nakatayo siya agad sa pagbagsak niya. Napakataas ng tinalon niya. Pero si Obet... Nasaan si Obet? Nasaan? Paano ko sasabihin sa mga kasama ko na kaya ako nakalabas noon ng bahay na to ay dahil isinakripisyo ko ang isa sa mga kasamahan namin. At ngayong nandito uli ako, hindi ako papayag na maiwanan ako rito. Kung kinakailangang may isakripisyo uli ako, sino man sa kanila, gagawin ko. Efren! Efren! Divina, bakit? Si Obet! Tumalon si Obet sa bintana ng kwarto sa itaas nitong bahay. Pero hindi namin makita ang katawan niya sa pinagbagsakan niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Totoong sinasabi niya, Efren. Maniwala ka sa amin, Efren! Niloloko niyo ako. Lahat kayo hindi na tao. Anong sinasabi mo, Efren? Kayo ang kopya na lamang ng mga sarili nyo. Hindi na kayo mga kaibigan ko. Ano bang sinasabi mo, Efren? Lalo mo lang pinagugulong sitwasyon eh. Hindi na kayo makakalabas dito. Tuluyan na kayong mawawala bilang mga tao katulad ni na Obet at Jenica. Ako lang ang makakalabas sa bahay na to. Ako lang! Anong sinasabi mo, Efren? Kaya ako nakalabas noon dahil isinakripisyo ko mga kaibigan ko at mga mahal sa buhay. Bumalik ako para lang dalawin ang lugar kung saan sila nawala. Ngayon, sisiguraduhin kong makakalabas pa rin ako. Kayo naman ang isasakripisyo ko. Anong sinabi mo? Ipapahamak mo ang iba para makaligtas ka? Bakit? Alangan namang sarili kong ipahamak ko. Uunahin ko pa bang isipin ang kaligtasan ng iba kesa sa kaligtasan ko? Nasisiraan ka na ng ulo, Efren. Baliw ka na. Hindi ako baliw, Gerald. Ako lang ang nakakaunawa kung paano gumagana ang bahay na to at kung paano mabubuhay sa loob nito. Pero anong klaseng tao ka kung kaya mo isakripisyo ang ibang walang kalaban-laban? Hindi yan kaligtasan, kundi kasakiman. Kung ganyan ang paraan mo para mabuhay, mas mabuti pang hindi ka nalang nakalabas noon. Pinili mong mabuhay kapalit ng buhay ng iba. Kayo ang baliw. Tingnan nyo, nawalan na naman kayo ng isang kasama. Ha?
Nasaan si Mika? Nawawala si Mika! Nawala siya nang hindi natin namamalayan! Mika! Mika! Nasaan ka? Paano nawala si Mika ng basta-basta? Hindi naligtas ang kahit sino sa atin dito. Kahit magkakasama tayo, isa-isa pa rin tayong kinukuha. Isa-isa kayong mawawala hanggang sa makalabas ako rito sa bahay na to. Diyan na kayo! Iiwan ko na kayo sa isinumpang bahay na to! Makakalabas ako ng bahay na to. Hindi niyo ako mapipigil. Hahanapin ko ang labas ng bahay na to at lalabas ako mag-isa. Hayaan niyo siya. Pinili niya yan. Hindi na natin kailangang habulin ng taong handang magpahamak sa iba para lang mabuhay siya. Pero Gerald, kahit ganun siya, delikado pa rin. Baka may mangyari pa rin masama sa kanya. Hindi na natin kontrolado yun. Mas dapat nating isipin kung paano tayo makakaligtas dito. Hindi siya. Oh, ano to? Bakit parang may nabibitak sa ilalim ko? Hindi pwede. Ano to? Naririnig niyo yun? Parang galing sa direksyon ni Efren. Efren! Ano nangyayari sa'yo? May bitak sa bahagi ng sahig. Biglang nagkabitak-bitak ang sahig. Lumalaki at nagiging isang malalim na hukay. Teka! Hindi na to biro! Hindi! Tulungan niyo ako! Nalaglag siya! Gumawa ng butas ang sahig at nilulok siya ng buhay! Konkretong sahig na yun. Pero nabasag na parang walang tibay. Parang sinadya talaga para sa kanya. Ang lalim ng hukay. Hindi na natin makita kung saan siya bumagsak. Naalala ko yung sinabi ni Efren. Hindi daw makakalabas dito kung walang isasakripisyo. Huwag mong paniwalaan yun. Gawa-gawa lang yun ng taong gustong mabuhay kahit may mapahamak na iba. Pero kung totoo man yun, hindi pa rin ibig sabihin na susundin natin. Hindi ganun ang paraan para makaligtas. Pero tingnan niyo ang nangyayari sa atin. Isa-isa tayong nawawala. Hihintayin pa ba nating maubos tayong lahat? Divina, hindi ikaw ang dapat isakripisyo. Walang dapat magsakripisyo sa atin. Hahanap tayo ng ibang paraan. Wala na tayong oras para maghanap pa ng ibang paraan. Kung may pagkakataon na makaligtas kayo, hindi ko yun hahayaang masayang. Anong sinasabi mo? Huwag mo sabihin, ikaw, balak mo isakripisyo ang sarili mo? Oo, akin ang bahay na to. Ako ang nagmana nito. Kung may dapat magsakripisyo, ako yun, hindi kayo. Hindi kita papayagan. Hindi ganito ang solusyon. Lalabas tayong lahat dito ng buo. Pero paano kung hindi posible yun? Paano kung isa lang talaga ang papayagan ng bahay na makalabas? Mas pipiliin kung kayo yun kaysa ako. Divina, makinig ka. Hindi namin kaya na iwan ka rito. Hindi namin matatanggap na ikaw ang maiiwan. Kung talagang may pakialam kayo sa akin, gawin niyo to para sa akin. Umalis na kayo habang may pagkakataon pa. Pinipilit mo kami sa isang bagay na hindi namin kayang gawin. Pero nakikita ko kung gaano ka kaseryoso. Sige, pero pangako, hahanap kami ng paraan para makabalik at iligtas ka. Hindi kami titigil. Huwag na kayong lumingon pa. Umalis na kayo. At hayaan niyo na akong harapin kung ano man ang hinihingi ng bahay na to. Dana, gising. Gerald, bakit tayo nakahiga dito sa kalsada? Bakit tayo naririto? Anong ginagawa natin dito? Hindi ko alam. Anong lugar na to? Halika, bumangon na tayo at maghanap ng mapagtatanungan. Wala man lang akong nakikitang kahit isang bahay sa lugar na to. Hindi ko talaga maisip kung bakit tayo narito. Ang huling natatandaan ko, nasa Maynila tayo. Paano tayo napunta rito? Hindi ko rin talaga alam. Wala akong matandaan.
Hindi ko maisip kung anong ginagawa natin dito. Paano tayo uuwi sa Maynila? Wala akong pera dito. Eto, may wallet ako rito. Bubuksan ko. Ayun, may pera. Humanap tayo ng sakayan ng bus pabalik ng Maynila. Saka na natin isipin kung paano tayo napunta rito. Ano bang nangyayari sa mundo? Napunta tayo sa isang lugar nang wala tayong kaalam-alam. Ipagpasalamat na lang natin na buhay tayo at pwede pang umuwi. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Tayo sa totoo, tunay at tapat.